وما علينا إلا البلاغ المبين. Iginagalang, minamahal kong mga magulang, mga kakao, mga babu, sa inyong lahat, brothers and sisters, sa pananampalatayang Islam. Walang pag-aalilangan at alam nyo at naunawaan nyo na nalalapit na ang pagdating ng buwan ng Ramadan. Ito yung mabiyayang Ramadan, buwan na punong-puno ng blessings ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kainaman, gantimpala, na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga Muslim, mu'min, na nasa puso nila ang pagpaparami ng mga kabutihan. Ibinigay sa atin to ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakataon upang tayo ay magparami ng gantimpala, mga mula sa mga mabubuting gawa. Dalangin natin una sa lahat, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya sa atin ang buwan ng Ramadan, na ating maabutan ng buwan ng Ramadan. Kahit ilang araw pa, huwag tayong maging kampante. Hindi natin alam ang nangyayari. Marahil ngayon, nasisiyahan ka, nagagalak ka, darating sa iyong buwan ng Ramadan, pero subhanallah, mauunaan ka ng qadar, hindi mo alam, malubhang karamdaman, o marahil kamatayan. Sa mga taon na ito, na lumipas, 7 taong na ako rito sa Davao City. May mga kaibigan kakilala, subhanallah, maging dito sa atin, sa Islamic Center. Nagmimiti, nag-iintensyon, nasisiyahan, nagagalak sa pagdating ng buwan ng Ramadan, ilang buwan, isang buwan, ilang week, 1 week, 3 days, 2 days, pero subhanallah, binawian ng buhay, hindi niya naabutan ng buwan ng Ramadan. Kaya subhanallah, ipagkaloob naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin, Allah mabaligh na Ramadan. Allah, ipagkaloob niyo po sa akin ang buwan ng Ramadan. At sa kagandahan ng Islam, kapag inintensyon mo, niyatun sadiqa, makatotohan ng intensyon na talagang magsusumikap ka, gagawa ka ng mabuting gawa sa buwan ng Ramadan, kapag nahadlangan ka ng malubhang karamdaman, o di kay marahil kamatayan, ipagkakaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ilang mga gantimpala batay sa iyong intensyon. Makatotohanan ng intensyon. Ganyan ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya intensyon lamang, ginagantimpalaan ka na. Pangalawang, dalangin natin kay Allah na tayo ating maabutan ng buwan Ramadan ng matiwasay. Malusog, healthy. Dahil marami dyan, alam natin, inaabutan ng buwan ng Ramadan, pero nasa ka-intention nila ang pagpupursige, pagpaparami ng gawa, pero subhanallah, nakaratay lamang sila sa mga higaan, o di kaya naka-admit sa mga hospital, subhanallah, mga malubhang sakit, naghihinayang, nasasaktan, nalulungkot, hindi nila magawa yung nais nilang gawin sa buwan ng Ramadan dahil dinapuan sila ng malubhang karamdaman ayon sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ikaw, dinatnang ka o dadatnang ka ng Ramadan na malusog, malakas, nasa kabatang edad, subhanallah, magmuni-muni ka kapatid. Ilang Ramadan na ang dumaan sa'yo. Ilang Ramadan na ang dumaan sa'yo. Parang naging normal lamang ang pagdating ng buwan ng Ramadan. Subhanallah, nakakalungkot at tunay na ikaw ay nasa kaligawan at tunay na tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga biyayang ito. Pangatlo, hiningi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tawfikan, gabayan, patnubayan, gawin niyang kabuti
mainam, gustong-gusto ng iyong sarili ang paggawa ng kabutihan. Taufikan ka tungo sa paggawa ng kabutihan. Kasi walang silbi. Maabutan mo ang buwan ng Ramadan, ang kainaman ng buwan ng Ramadan, malusog ka, yung intention, pero hindi ka pinatubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat gabay, hidayah, patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin ng tulong mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay laging patnubayan, patatagin sa paggawa ng kabutihan. Naway ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating maabutan ng buwan ng Ramadan ng malusog at matiwasay at taufikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mapagawa ng kabutihan at patawarin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kapatiran na hindi sa kanila ipinagkaloob ni Allah na kanilang maabutan ng buwan ng Ramadan dahil bumalik na sila sa kanyang habag sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Ngayon, tandaan ninyo, sa pagsapit o pagdating ng buwan ng Ramadan, alam nyo, ang mga tao nasa kategorya. Dalawa o dagdagan natin ng pangatlong kategorya sa pagsalubong, paghahanda o pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Sa totoo lang, prangkuhan o real talk. Sa pagdating ng buwan ng Ramadan, sa pagsalubong ng buwan ng Ramadan, nakakalungkot, nasa kategorya. Yung unang kategorya, alhamdulillah, sila yung mga tinaufikan, ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pangalawa, pangatlo, nakakalungkot. Pero baguhin natin kung tayo man ay nasa ikalawa o nasa ikatlo. Una, mga kapatid, mga kapatiran, na kapag dumarating ang buwan ng Ramadan o papalapit ang buwan ng Ramadan, nasisiyahan sila. Nagagalak sila sa buwan ng Ramadan. Nasisiyahan sila. Eagerness. Gusto na nilang dumating sa kanilang buwan ng Ramadan. Dahil, anong dahilan? Dahil nauunawaan nila ang buwan ng Ramadan. Ang essence, kung anong meron ang buwan ng Ramadan. Nagagalak, nasisiyahan sila ng totoo. Hindi pabigat sa kanilang buwan ng Ramadan. Hindi pahirap sa kanilang buwan ng Ramadan. Bagamat alam nila yung hirap, sakripisyo, uhaw, gutom na nararanasan, lalo na dito sa atin, sa Pilipinas o Davao City na mainit. 15 hours ka nag-aayuno, uhaw, gutom, pero kakayanin, kinakaya, o di kaya magaan sa kanya, bilang pagsasakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil naunawaan niya kung anong meron ang buwan ng Ramadan, na kapalit nito ay blessings, kantimpala, biyaya, at specific lamang. Tukoy lamang ang mga araw. 29, 39, 30 days, magpapakahirap ka, pero subhanallah, papalitan para kang may kaban ng gawain na dumoy pinapasok ang mga gawain mo na kapag dumating sa iyong kamatayan, aanihin mo, pagdating mo sa iyong bibingan, higit lalo sa kabilang buhay. Benefit mo. Hindi ka dadayain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ginagawa mo, sinusulat niya ng mga anghel, nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinusulat ng mga anghel sa talaan ng iyong mga gawa. So, may investment ka ng mga mabubuting gawa na iyong aanihin, kapatid. Palagi natin binabasa yung aya, wa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Sino bang gumawa ng kahit katiting na magawa, ay makikita at makikita. Ibig sabihin, nakikita, aanihin niya at gagantimpalaan siya rito ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang unang kategorya. MashaAllah, nasisiyahan, nagagalak, naunawaan niya ang buwan ng Ramadan. Kaya palagi nating naririnig ang mga salaf, mga sahaba, mga tabi'un, tabi'in, 6 months pa lang, nasisiyahan din sila sa pagdating ng buwan ng Ramadan, nananalangin na sila. Bakit? Ganito ang pag-unawa nila. Ganito ang mindset nila. Nasisiyahan sila dahil naunawaan nilang buwan ng Ramadan. Subhanallah, ang panahon ng mga salaf, Middle East, walang aircon, walang electric fan. Hindi ganito ang kanilang mga bahay, mga gusali, napakainit. Pero ganito ang kalagayan nila, nasisiyahan pa sila. Na dumating sa kanilang buwan ng Ramadan, kinakaya nila ang init, ang uhaw, gutom.
Tingnan nyo, saan yung pananampalataya? Pero tayo ngayon, subhanallah, pwede ka magtago sa gusali o sa kwarto na mayroong aircon ilang oras. Subhanallah. Napakagaan ng pag-aayuno. Sa panahon ngayon, wala kang sabr. Subhanallah. Pangalawang kategorya, gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga taong hindi nasisiyahan, hindi nagagalak. Marahil, nalulungkot o ayaw nila. Ibig sabihin, ang pagdating ng buwan ng Ramadan ay pahirap, pasanin, pabigat sa kanila. Hindi nila dahil sa kakulangan ng pagtunawa sa buwan ng Ramadan. Wallahi, may mga ganitong tao. Darating naman ang buwan ng uhaw at gutom. Pagpapakahirap sa uhaw at gutom. Subhanallah. Pagpapakahirap sa uhaw at gutom. Ito na naman, buwan. Anong silbi? Dahil hindi lang unawang gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil nag-aayuno lang dahil nakaugalian. Marahil ginawa niya ang pag-ayuno na parang ada, nakaugalian. O di kaya nahihiya naman siya hindi mag-ayuno. O di kaya dahil ginigising siya ng kanyang mga magulang, marapat siyang mag-ayuno. O di kaya nahihiyang lumabas na makita kumakain o umiinom. Subhanallah, nawala yung sinseridad. Ikhlas. Ituin natin. Wallahi lang kapag pasanin, pahirap, pabigat sa iyong buwan na Ramadan, nakakatakot ang iyong kalagayan. Pero, kung ang pagdating sa iyo ng buwan ng Ramadan, nasisiyahan ka, nagagalak ka, masaya ka, kahit alam mong may pagsasakripisyo, pagpapakahirap, Masya Allah. Nasa iyong iman, gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, pwede natin idagdag to. Mga tao na naunawaan nilang buwan ng Ramadan na buwan ng kainan. Buwan ng kainan. Buwan ng pagpapasaya, paggawa ng mga event na hindi sang-ayon sa Islam tabya. Unang, kain lamang ang pag-una dahil pag Ramadan, mag-ayun ako dahil masarap ang niluluto sa bahay kapag suhor o di kaya iftar. Darating na naman ang mga fruit salad o ano pa ma'am, bibo sa pangapagkain. Subhanallah. Pero wala sa gawa, hindi nakikita sa kanya ang essence ng pag-ayuno, ang mga mabubuting gawa. Pagkain lamang ang pag-unawa sa buwan na Ramadan. Ang ilan naman pagpapakasaya. May magkakandak ng mga tournament, basketball tournament. Hindi natin nahatulan na direct na haram ang pagpapalaro. Pero bakit natin itinatapat sa mga gabi ng buwan ng Ramadan? Tayo pa mismo mga leader ang naghihimok sa mga tao. Lalo pa pag Ashrul Awakhir. Hindi natin sinasabing haram. Pero limitaduhan natin. Lagyan natin ng limit. Lagyan natin ng limit para hindi mawala ang essence ng buwan ng Ramadan. Maganda sana kung dyan itinatapat ang mga musabaka sa Quran o mga Islamic program. Alhamdulillah. Pero ito mga makamundo. Subhanallah. Na marahil haram, marahil may subhanallah. Bakit itinatapat? Nakakapagtaka. Nakakapagtaka. Tingnan nyo kapag December. Walang nagkakandak ng ganito dahil gusto nila focus sa panininda, hanap buhay dahil napaparami ng paninda na sales. Ang buwan ng Ramadan, pagpaparami ng gawa. Ikaw ang naghihimok sa mga kabataan na maging tamad sa paggawa ng kabutihan dahil sa pagkandak mo ng mga basketball tournament. Itinataon o itinatapat mo sa mga gabi na ito. Subhanallah. Lagyan natin, limitahan natin yung pagkandang ng mga ganitong programa. Hindi natin naatulan. Subhanallah. Kaagad na haram. Basta ito ay may limit
at mas may kapalit na mga program na mas mainam na ikinakandang sa ating mga komunidad para sa mga bata o para sa mga kabataan kaysa sa mga itong nabanggit natin. Subhanallah. Subhanallah. So ito yung mga kategorya ng buwan ng Ramadan. So kapatid, subhanallah, nasaan ka sa tatlong kalagayan na ito? Nasaan ka sa tatlong kalagayan na ito? Tanungin mo nga bilang Pangulo. Tanungin natin ang bawat isa. Masinsinan. Masinsinan lamang pag nilay-nilay natin. Ilang Ramadan na ang dumaan sa iyo? Ilang Ramadan na ang dumaan sa iyo? Pangalawa, kapag sumasapit ang buwan ng Ramadan, may nababago ba sa iyo? May nababago ba sa iyo? Pangatlo, nadadagdagan ba yung effort, pagsusumikap mo? Masigla ka ba sa paggawa ng kabutihan? O di kaya napabilang ka sa mga tao dumadaan ng buwan ng Ramadan na parang normal na buwan? Parang pangkaraniwang buwan. Ang pagbabasa ng Quran, pagbabasa lamang ng Quran, ang pagbabasa ng Quran, paulit-ulit natin naririnig ang kainaman ng Quran, ang buwan ng Ramadan, dito ibinaba ang Quran, ilang beses mo binabasa ang Quran sa buwan ng Ramadan. Nagbabasa ka ba? O ito ang tanong, nagbabasa ka ba ng Quran? O baka subhanallah, hindi mo binabasa ang Quran o marahil hindi ka marunong magbasa ng Quran. Dahil hindi ka marunong magbasa ng Quran. Okay, nakakalungkot. Nakakalungkot. May pananagutan ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid. Hindi mo pinag-aralan na basahin ng Quran. Hindi mo pinag-aralan. Subhanallah. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-intensyon tayo kung na pinapayuhan ko ang ating sarili. Kung ano man ang ating nabanggit. Pakaraan kayo na aking mga kapatid. Sa pananampalatayang Islam, tayo ay mag-intensyon ng makatotohanang intensyon, magpursige, mag-ijtihad, gumawa, magpaligsahan tayo sa paggawa ng kabutihan dahil di natin alam kung kailan sa atin darating ang kamatayan. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Isa sa mga sahabi, kasamahan, companion ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Tinanong siya, ibig sabihin tinanong siya ng isa sa kanyang mga estudyante. Ya Ibn Mas'ud, o sahabi, imam, sahabi, kayfa tastaqbiluna Ramadan? Paano niyo po sinasalubong ang buwan ng Ramadan? Mashallah. Tinanong ng isang estudyante ang sahabi kung ano yung kalagayan nila kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paano niyo po pinaghahandaan ang pagdating ng buwan ng Ramadan? Alalaong baga, paano niyo sinasalubong ang buwan ng Ramadan? Subhanallah. Sinagot siya ni Ibn Mas'ud ng isa sa mga essence ng pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Ang kahulugan ng kanyang sinabi, sabi niya, walang ni isa sa amin na dumarating sa kanya ang buwan ng Ramadan, maliban na lamang na ang kanyang puso ay dalisay. Mashallah. Walang ni isa sa amin na kanyang sinasalubong o dumarating sa kanyang buwan ng Ramadan, maliban na lamang na ang kanyang puso ay dalisay. Dalisay. Wala siyang hinanakit sa kanyang kapatid. Wala siyang tinatagong galit sa kanyang kapatid. Wala siyang tinatagong inggit sa kanyang kapatid.
Ganyan ang mga kalagayan ng mga sahaba. Ang kadalisayan ng puso, madaling sabihin, mahirap gawin. Sa totoo lang. Madaling sabihin, pero wallahi alazim, napakahirap gawin. Napakahirap patunayan. Madaling sabihin, dalisay ang aking puso, wala akong atraso, wala akong malinis ako, wala naman akong ginagawang masama sa aking kapatid, o sa aking kapitbahay, o sa aking magulang, sa aking pinsan, sa aking tiyuhin. Pero, subhanallah, ang totoo, kung makikita natin ang kanyang puso, punong-puno ng inggit, punong-puno ng paninirang puri, punong-puno ng galit, punong-puno ng kasamaan. Iyad ang bila. Subhanallah. Dalisay ang puso. Kadalisayan ng puso. Ang kadalisayan ng puso, nasa dalawang kategorya. Una, sa pagitan mo at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mating. Alam na natin, dalisay, ito ang pinakamahalaga. Unang pinakamahalaga, dapat dalisay ang puso mo kay Allah. Ibig sabihin, ginagawa mo yung mga obligasyon mo ng may pagmamahal, ikhlas, sinseridad, hindi yung pabigat, pahirap sa iyo yung mga inobliga sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat, interesado ka talaga, ginagawa mo yung mga obligasyon mo kay Allah. Pangalawa, ito yung mahirap sa pagitan mo at sa mga tao. Yung nabanggit natin, dalisay ang puso mo. Dalisay ang puso mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid, kaibigan, kapitbahay. So, tanungin mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang iyong sarili. Dalisay ba ang iyong puso? Subhanallah. At yung dalisay din pala ang puso mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga kasalanan. Hindi ibig sabihin na kapag buwan ng Ramadan lang tayo nagbabalik loob. Dahil alam natin, yung pagbabalik loob, obligado sa lahat ng oras. Hindi mo alam kung kailan darating sa iyong kamatayan. Pero subhanallah, huwag dumating sa iyo ang buwan ng Ramadan na napakainam ng buwan ng Ramadan na hanggang ngayon, pasan-pasan mo pa rin ang mga haram. Kabilang ka sa mga kabataan na may syota, haram relationship, kabilang ka sa mga taong naghahanap buhay ng haram, riba, scamming, pagsisinungaling, pagkangkam sa hindi mo pagmamayari, pandaraya. Subhanallah. Mas malaki ang kasalanan sa buwan ng Ramadan ang paggawa ng kasamaan. Subhanallah. So, kailangan magbalik loob ka rin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Taufikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Tayo ay magpasensya sa isa't isa, magpatawaran, at dalisay natin ang ating mga puso. Dalisay natin ang mga puso. Ibad Allah.